kalagayan ng karapatang pantao ng Pilipinas at Timog Silangang Asya. Matibay ang paniniwala ng ASEAN na matamo ang lubos na kapayapaan at pag-unlad sa Timog Silangang Asya, kung patuloy na maisusulong ng samahan ng matibay na pagsuporta sa pagpapalaganap ng karapatang pangtao. Layunin ng aralin. Pagkatapos ng aralin, magagawa mo na ang sumusunod. Nasusuri ang gampanin ng ASEAN sa usapin ng karapatang pantao sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Nasusuri ang mga layunin ng ASEAN Human Rights Declaration, AHRD, na ipapaliwanag ang layunin ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR, na ipapaliwanag ang mga isyong kinaharap ng rehiyon kaugnay ng karapatang pantao, mga konseptong nakapaloob sa aralin. A. Karapatang pantao. B. Rehiyonal na pagsasama at pagtutulungan. C. Dialogue Partnership. Balik-aral. Angat kaalaman at kasanayan. Ang ideyang karapatan ay hindi bagong imbensyon. Ito ay mahalagang bahagi na ng lahat ng lipunan sa buong kasaysayan ng daigdig. Simula pa noong ikalawang digmaang pangdaigdig, marami ng pagsisikap ang nagawa ng mga bansa upang mapagpasyahan kung anong karapatan ang kailangan ng tao at kung paano ito may susulong at mapoprotektahan. Sa kasalukuyan, ang ASEAN ay isa sa mga samahang nagtataguyod nito sa paniniwalang ang pagtatamo nito ay mahalaga sa pagpapaunlad ng rehiyon. Ang ASEAN at karapatang pantao sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Ang mga kasapi ng ASEAN ay nagkakaisa sa interes at pagtuon sa pagsusulong at proteksyon ng karapatang pantao at pangunahing kalayaan. Ayon sa ASEAN Charter, ang paggalang at pagsulong ng karapatang pantao ay saligan ng pagtutulungang panrehiyon na may kaugnayan sa pambansa, panrehiyonal at pangdaigdigang institusyon at organisasyon. Malaga ang gampanin ng ASEAN sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Naniniwala ang ASEAN na ang karapatang pantao ang pangunahing batayan ng kapayapaan, katatagan at likas kayang pag-unlad. Ang pagkupkop ng ASEAN sa Human Rights Declaration noong Nobyembre 18, 2012 ay patunay ng pangako na maisulong ang pagtataguyod at proteksyon ng karapatang pantao sa rehiyon. Upang maitaguyod ang gampaning ito, itinatag ng ASEAN ang sumusunod na mekanismo. ASEAN Human Rights Declaration, AHRD, at ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AHRD. Ang ASEAN Human Rights Declaration, AHRD. Ang ASEAN Human Rights Declaration o AHRD ay itinatag noong 2012. Ito ang nagsilbing isa sa mga mekanismo ng ASEAN sa pagtataguyod ng karapatang pantao sa rehiyon. Binabalangkas nito ang mga prinsipyo ng karapatang pantao sa Timog Silangang Asya. Ang AHRD ay hango sa Universal Declaration of Human Rights, UDHR, na nagdedeklara sa lahat ng mga karapatang pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura. Ang sumusunod ang pangunahing katangian ng AHRD. Saklaw ng AHRD ang malawak na hanay ng karapatang pantao. Saklaw nito ang mga karapatang may kinalaman sa sibil, politika, economic, social at kultura, kasama ang karapatan sa pagninila. Isinasaalang-alang nito ang pananaw ng ASEAN sa karapatang pantao na sumasalamin sa pagkakaiba ng mga kasaping bansa nito. Binibigyan diin nito ang pagsusulong at proteksyon ng karapatang pantao sa paraang naaayon na nasyonal at rehiyonal
na katangian ng mga ito. Tinataguyod ng AHRD ang prinsipyong walang diskriminasyon at pagkakapantay-pantay sa harap ng batas nang hindi inaalintana ang lahi, kasarian, rehiyon, etnisidad at iba pang katangian. Hinihikayat nito ang pagwawaksi sa lahat ng uri ng diskriminasyon at nananawagan para sa pantay na proteksyon para sa lahat ng individual. Kinikilala rin ng AHRD ang kahalagahan ng pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng karapatan at pananagutan. Binibigyan diin nito ang kahalagahan ng paggalang sa karapatan ng iba at komunidad, kung saan naninirahan ng individual na nagbibigay halaga sa kanyang pananagutan dito. Hinihikayat din ng AHRD ang mga kasapi ng ASEAN na maglinang ng pambansang planong aksyon at mekanismo upang matiyak ng epektibong implementasyon ng pamantayan ng karapatang pantao. Nananawagan ito ng pagtutulungan, dialogo at pagpapalitan ng impormasyon sa mga kasapi nitong bansa at iba pang may kaugnayan sa ASEAN. Mahalagang maunawaan ng AHRD ay nahaharap diin sa kritisismo bunsod ng napagtantong limitasyon at paglayong nito sa pagdaigdigang pamantayan ng karapatang pantao. Sinasabi, nagkulang ang deklarasyon ng AHRD sa pagtiyak ng matatag na proteksyon sa karapatang pantao at kulang sa mekanismong pagpapatupad. Gayunpaman, kinatitaanan din ng AHRD ng makabuluhang hakbang sa pagkilala sa karapatang pantao sa konteksto ng ASEAN at pagkakaloob ng batayan para sa susunod na dialogo at pakikipag-ugnayan tungkol sa mga isyu ng karapatang pantao sa Timog Silangang Asya. Pagtatag ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR. Ang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights o AICHR ay sinayaan ng mga ASEAN leader noong Oktubre 23, 2009 sa 15th ASEAN Summit sa Chaam Hua Hin, Thailand. Ito ay higit na pinahusayan sa pagpapahayag ng AHRD na pinagtibay noong Nobyembre 2012. Sinasalamin ng pagtatag ng AICHR ang paninindigan ng ASEAN na isulong ang mga estratehiya sa hinaharap upang palakasin ang pagtutulungang pangrelihiyon sa pagpapatibay ng karapatang pantao. Ito ay idinisenyo upang maging isang mahalagang bahagi ng struktura ng organisasyon ng ASEAN at isang pangkahalatang institusyon na may pagkalahatang responsibilidad sa pagtataguyod at pagprotekta ng mga karapatang pantao sa ASEAN. Higit sa lahat, ito ay itinatag upang mapagbuti ang kamalayan sa karapatang pantao sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. Ang sumusunod ay tumutugon sa partikular na layunin ng organisasyon sa mga mamamayan ng rehiyon. Layon din ng AICHR ng panindigan ang pandaigdigang pamantayan ng karapatang pantao batay sa itinakda ng Universal Declaration of Human Rights ng Vienna Declaration ng Program of Action at International Human Rights Instrument kung saan ang mga kasapi ng ASEAN ay kasali rin. Ang AICHR ay nagagabayan ng sumusunod na prinsipyo: paggalang sa kasarian, soberanya, pagkakapantay-pantay, paninindigan sa teritoryo at pambansang pagkakakilanlan ng mga kasabing bansa ng ASEAN. Hindi paghihimasok sa panloob ng mga gawain ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Paggalang sa karapatan ng bawat bansang kasapi upang mapangasiwaan
ng kasabing bansa ang kanilang pamahalaan nang walang sinumang naghihimasok. Pagsunod sa lituntunin ng batas, mabuting pamamahala, prinsipyo ng demokrasya at saligang batas ng pamahalaan ng bansang kasapi, paggalang sa pangunahing kalayaan, pagsulong at proteksyon ng karapatang pantao at pagtataguyod ng katarungang panlipunan. Pagtataguyod ng Charter ng United Nations at pandaigdigang batas, kasama ang pandaigdigang makataong batas na sinusunod ng mga kasapi ng ASEAN, paggalang sa iba't ibang kultura, wika at rehiyon ng mga mamamayan ng ASEAN habang binibigyan diin ang mga karaniwang pagpapahalaga nito sa diwa ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Sa kasalukuyan, ang ASEAN ay nahaharap sa iba't ibang isyu na may kaugnayan sa karapatang pantao. Mga isyong kinakaharap ng ASEAN kaugnay sa karapatang pantao. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga isyong kinakaharap ng ASEAN kaugnay ng pagsusulong sa karapatang pantao. Kalayaan sa pagpapahayag at pamamahayag. Marami sa mga bansang kasapi ng ASEAN ang nahaharap sa alalahanin tungkol sa mga paghihigpit sa kalayaan at pagpapahayag, kasama rito ang paglilimita sa pamamahayag ng media, censorship at restriction sa nasa linya ng pagtatalumpati, bloggers, mamamahayag at aktivista. Marami ng kaso ang lumabas na ang mga ito ay sumasailalim sa panliligalig, pagbabanta at pagkabilanggo, bunsod ng kanilang kritikal na pananaw at pamamahayag. Pagpatay sa mga taong inakalang may pagkakasala sa batas sa kabila ng hindi pa man ito nahantulan ng korte kung tunay na nagkasala at sa pilitang pagkawala. Maraming kasong ganito ang naitala na sa ilang bansang kasapi ng ASEAN. Karapatang sibil at politikal. May ilang bansa sa ASEAN na pinupuna sa paglilimita sa karapatang sibil at politika, kasama ang restriksyon sa mapayapang pagpupulong, asosasyon at hindi pagsang-ayon, at pagsalungat sa partisipasyon politikal na nauuwi sa pagpigil sa karapatang politikal at pagbabaliwala sa prosesong demokratiko. Trafficking ng tao. Laganap ang trafficking ng tao sa rehiyon. Ang rehiyon ay karaniwang pinagmumula ng mga taong dinadala sa ibang bansa na kulang o walang legal na mga dokumento at kadalasan ang trafficking ay nauuwi sa mga kalagayan tulad ng persahang pagpapagawa, sexual na pagsasamantala at trafficking ng mga bata. Karapatan ng mahihinang pangkat ng mga mamamayan. Ang karapatan ng mahihinang pangkat kasama ang mga katutubo, minoryang etniko, migrante at ang mga refuge ay patuloy na alalahanin sa maraming bansa sa ASEAN. Ang diskriminasyon, kakulungan ng akses sa pangunahing serbisyo, isyong karapatan sa lupa at persahang pagpapaalis ay karaniwang hamon sa pangkat na ito. Karapatan ng kababaihan at kabataan. Ang kakulangan ng proteksyon para sa kababaihan at kabataan, karahasan sa kasarian at diskriminasyon ay patuloy rin nagsisilbing isyong karapatan pantao sa ASEAN. Kasama sa mga isyong ito ang paghahanap buhay ng kabataan, kakulangan sa edukasyon at pangangalaga sa kalusugan para sa kabataan ay alalahanin din sa mga kasaping bansa ng rehiyon. Bagaman may mga bansa sa ASEAN na nakakagawa ng paraan upang mabawasan ang mga isyong may kinalaman sa karapatang pantao sa kaniya-kaniyang bansa, mayroon din ibang nahihirapan harapin ang mga hamong ito. Mga mungkahing gawain. 1. Gallery walk. 2. Socratic circles. 3. Paglikha ng comic strips. 4. Pagtatangkal ng infotainment.